Hello! Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay panalangin about prayer, no? Bago ko ito si-share sa inyo, tapos na po ako nanalangin. Kahit ang mga leaders kasi, o kung sino ang nag-share ng Word of God talaga ay bago mag-share, manalangin at pagkatapos manalangin din, no? Manalangin sa umpisa para gabayan tayo ng Holy Spirit at papasalamat din pagkatapos nun. Hindi lang naman yun pati sa pagkain, everything. Kailangan talaga na nasa center sa atin ang panalangin. Okay? So, gano'ng kahalaga ang panalangin, no? Sa ating buhay. Gano'ng kaya kahalaga yun, no? Mahalaga talaga ang panalangin, no? Mahalaga talaga. No, may nagsabi nga, no, ang Kristiyano raw ay pag nalalangin daw ay kasing lakas. Yun ang sabi nila. Dahil sila raw ay mananampalataya. Yan ang sabi nila, no? So, hindi naman kahit na Kristiyano ka o ano pa man, no? Kung anong relihiyon mo. Pag mas nanalangin ka talaga, and if you believe Jesus Christ, no? Siya lang ang daan, no? Siya ang way, ay talagang magkasing lakas dahil nakapag-usap ka sa ating Panginoon, no? Okay? So, may katotohanan yun sapagkat, at may katotohanan din yun, no? Sapagkat, ang panalangin ng iyong direktang nakipag-usap sa Diyos. Yung direkta mo yun, no? For me, sa akin, everyday talaga nanalangin talaga, no? Tayo dapat talagang manalangin. Bago ka lumabas sa bahay mo, pagkagising mo, papasalamat ka. And then, bago ka pumasok sa work or saan ka pupunta, manalangin talaga tayo. No? Dahil yun ang direktang nakikipag-usap tayo sa ating Panginoon. At kung mayroon kang problema man o mayroon kang naku-confuse ka sa lahat, talagang manalangin tayo, makikipag-usap tayo sa ating Panginoon para bigyan tayo ng kaginhawaan, no? Bigyan tayo ng kaginhawaan. So, nasa center talaga siya, no? Hindi yung paglabas natin sa ating bahay, nalimutan natin siya pag minsan tayo nanalangin. So, walang protection, no? Kailangan talaga na nanalangin tayo para may protection tayo, protekta tayo ng ating Panginoon, no? At ito ay nakipag-usap sa Diyos, no, ng direkta. Kaya kapag nagbabasa tayo ng Biblia, no, pag nagbabasa tayo ng Biblia, ang Diyos ay nakipag-usap sa iyo, okay? No? Kapag tayo daw, no, ang sabi rito, no, kapag nagbabasa tayo ng Biblia, ang Diyos ay nakipag-usap sa iyo, no? Yun ang sabi, no? Siyempre, nangyari din yun sa akin Siyempre, nakipag-usap ako kay Lord, no? Tayo, no? Usap tayo kay Lord. So, sometimes, may iba din naman na pag nagbabasa ka ng Bible, no? Bubuksan mo yung page, no? Bubuksan mo yung page na sa Biblia. Pagtingin mo sa sa verses na yun, pag andun yung sagot ng Panginoon andun yung sagot ng Panginoon. Yun ginagawa ko before. Ginagawa ko rin before, no? Oo. Kaya yun ang sabi dito. Sa akin naman sa ngayon, hindi ko na ginagawa yun, basta pag nanalangin ako, kahit, no, happy trials man, ano pa man, no, problems, nakipag-usap ako sa ating Panginoon. And kailangan talaga na meron tayong faith, no, believe in God, no, magkaroon tayo ng kalakasan na siya lang, no, ang makakasolve sa ating ginagalawan dito sa mundo. Kaya kailangan talaga na nasa center siya sa ating buhay. Okay? So,
Kaya sabi nga dito, depende daw sa spiritual, no? Dahil pag hindi ka nalalangin, no, hindi lalagod kung walang wastong komunikasyon. Totoo yan, no? Pag minsan lang tayo nanalangin, no, o ilagay natin sa Bible study lang tayo nanalangin, o sa pagkain lang, o sa church lang, hindi talaga lalago ang wastong komunikasyon natin sa Panginoon. Kailangan talaga na deep, believe talaga na parating mo siyang kausapin, parang, no, siya ang buhay mo, siya ang buhay natin, no, na siya lang makakasolve, no, everything, no. So, ano ang layunin ng panalangin? So, ano kayong layunin ng panalangin, no? Hindi ito para baguhin ang isipan ng Diyos, no? Ilagyan natin, o sige, pumunta ka roon, no? Say, ay Lord, ayoko doon, Lord, dito ako. Hindi yun, no? Kailangan, ito ay para ka tumalima, no? O sumunod sa kalooban ng Diyos, no? Hindi ito para baguhin ng isipan, no? Ng Diyos. Kailangan, para magkaroon tayo ng, depend, no? I-depend natin ating sarili, no? Na, tama ba yung depend? Yung para tayong kailangan nating sumunod, no? Sumunod, no, sa kalooban ng Diyos, no. Ito naman, no, parang hindi yata maganda explanation ko na ang wasto ay madalasing no, madaling na ano ba yan, madalasing buhay, no, ay nagresulta sa mga kapayapaan ng puso. So kung parati tayong nanalangin, ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Pag once nanalangin ka, hindi lang pasasalamat, no, parati mo siyang kinakausap kung meron kang trouble, everything, no, papasalamat man o ano pa man, ay meron kang kapayapaan sa iyong puso. Yun indahilan na ano ba ang ano ang layunin, no, ng panalangin, no? O basahin natin dito sa Philippians 4:6-7. Basahin natin dito sa Sinsya na. Dito talaga ako nagtatagal sa hinahanap ko pa kasi, no, pasensya na. Philippians ito 4:7 ba yun? 4:7 4:6-7. Huwag kayong mangagbalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat at ipakilala nyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Yun ang sabi niya. No, kaya ang sabi dito sa Philippians 4:6-7 ay para magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso. At number 3 naman, ito ay para mapalapit ka sa Diyos at mapatunayan naman ng Diyos ang katapatan ng kanyang pagpapala sa bawat pananalangin, no? Kung sino nalangin sa kanya, yun ay para mapalapit ka sa ating Diyos. Oo. Let's say, no, ilagay natin, ako na lang kasi ayoko magturo sa iba, kaya ako na lang, no? Everyday talaga, kailangan ka manalangin, no? Minsan, very busy talaga. Nanalangin ako, pero hindi kasing haba, no? Kasi hindi naman sinabi ng Panginoon na manalangin ka na 20 minutes, manalangin ka 30 minutes. It depends yun sa pag-usap mo sa Panginoon, no? So, sometimes, pag nanalangin naman ako ay minsan kaunti lang, ganon. Pero hindi pa rin ako satisfied. Gusto ko na yung
gusto kong medyo mahaba. Gusto ko siyang kausapin, parang gano'n, no? So, yun ay mapapatunay mo sa iyong sarili na talagang ang iyong pagmamahal at pagtitiwala sa ating Panginoon ay nasa puso na natin yun, di ba? So, I know not only me, no, mga mananampalataya rin ganun din. Hindi sila satisfied. Kulang isang araw kung hindi ka talaga nananalangin. Kaya sana ganun din, no, ang bawat isa na kailangan, mahalaga talaga ang panalangin at para lalong mapalapit tayo sa ating Panginoon. So, ang Diyos ay aktibo sa bawat detalye ng iyong buhay. Aktibo talaga siya, no? Alam niya ang pangailangan mo bago mo pahingiin. Oo. Siyempre, may hingin tayo, no? Alam naman niya yun, di ba? Ang sabi nga, isinilang ka, bago ka isinilang nga, alam ng Diyos na isisilang ka na. Alam ng Diyos na ang nanay mo, siya ang magsisilang sa iyo. Alam ng Diyos kung ilang habla ng iyong buhok, no? Ilang libo na buhok. Paano ba Tagalog yun? Oo, na alam na niya, no? Kung gaano ka, alam niya ang lahat, no? Future, no? Alam niya ang mangyayari sa iyo, no? So, kailang gusto talaga niya na humingi ka sa kanya. Yun lang ang gusto niya. Even though he knows, alam niya yun, no? Kaya ang Diyos ay aktibo sa bawat detalye ng iyong buhay. Alam niya ang pangailangan mo. Yun ang sabi niya rito, no? Bago mo pahingiin. Andito sa Matthew 6:8, huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng iyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago nyo hingin sa Kanya. Yun ang sabi rito sa Matthew 6 verse 8. Okay? So, number 2 ay pinahintulutan ng Diyos sa oras ng pangailangan para ikaw ay mapalapit sa Kanya, no? Ano kayang pinahintulutan ng Panginoon? Basahin natin po natin ito, no? Sa Awit 50 verse 15. At tumawag ka sa akin sa kaarawan ng dito lang tayo sa verse, no? Dito lang tayo sa kasi ano yun, medyo putol yata. Awit. I'm sorry. Oh. Awit. Saan ang awit dito? Ay, dito sa lumagtiba. Awit, mga awit. Awit ng awit. 50-15. 50-15. Okay, dito. At tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kababagan, iligtas kita sa iyong luwalhatian ako. Yun ang sabi dito sa Awit 50-15. So, pinahintulutan daw niya, no, na sa oras ng pangailangan niya, pangailangan natin ay para ikaw ay mapalapit sa Kanya, no? Para tawagin mo siya, humingi ka sa Kanya ng tulong. Okay? Number 3, no? Kaya't nga talagang kailangan mo magbigay ng pasasalamat sa lahat ng mga bagay kasama ang pangailangan at may hirap na pagkakataon sa iyong buhay. So, kailangan talaga natin magpasalamat sa Panginoon. Sinabi ko nito sa inyo, no? Hindi lang na kasi talaga tayo pwede na hingi ng hingi. Kailangan talaga natin magpasalamat din sa ating Panginoon. Okay? No? Kasi hindi naman din lahat ibibigay kung hindi kalugulugod sa iyo yun, di ba? Because alam niya ang lahat. Basahin natin to sa 1 Teso. Sana meron akong haba na pag yung yun, pag hindi ko ni-ready yung yung verse, tatagal tayo, pasensya na po, no? 5:8 ba ito? 5:18.
5:18, tingnan muna natin sa 18. Kung sa lahat ng mga bagay na sa lahat ng mga bagay ay magpapasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. So, itong nakasabi dito na kailangan natin magpasalamat sa ating Panginoon. No, kung ibibigay niya yung hiningi mo sa Kanya at ito talaga ay nakakalugod sa iyo talaga, ay dapat talaga nating magpasalamat sa ating Panginoon. Minsan narinig ko pag ano yun, thank you Lord! Ganun, no? Oo. Ay, okay naman yun, pero dapat talaga yung, ano yan, yung taimtim na magpapasalamat ka sa Panginoon, no? Taimtim, hindi yung lalakasan mo, thank you Lord! Pag ganun, no? Diba? Yun lang. No, kaya nga kailangan rin maisiayos ang iyong panalangin at maging una sa iyong pagkilos ang panalangin. Kung darating ang mga pagkataong mahirap dito sa ano yun, sa 1 Thessalonians 5:17. No, kanina ito, no, di ba? Ito sabi to, magsipanalangin kayo ng walang patid. Yun ang sabi niya, no? Andito nakalagay na, no? So, dito naman tayo sa paano ako manalangin. So, paano kayo tayo manalangin? No, paano kayo tayo manalangin? Basahin natin dito sa Roma 8:26-27. Rome 26-27 sa Rome, no? Dami kasing verse, no? Rome 8:26. Paano daw tayo manalangin? Basahin po natin dito sa Roma 26:27. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang mamamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. At ang nakakasiyasat na mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal at alinsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Tama ngayon. So, hindi natin, no, kadalasan na alam, no? Nangyari din yun, no, sa, minsan kasi, ano yun, si church kasi, bibiglain ka, okay, ikaw mag-pray, parang gano'n, no? Hindi kagaya nung sa unang kong church, no, na, sige, ano yan, ikaw ang magdadasal, di isipin mo na kung ipag-pray mo, di ba? Medyo, di ba? Yung lately na church, bibiglain ka. Ikaw mag-pray, di ba? Ganon. Siyempre, kahit alam mo na ipag-pray mo, medyo, ano yan, medyo, ako mag-pray. Siyempre, ganito ang gagawin ko, praise and worship, di ba? Ano yun, ano ba yung dapat ipag-pray, ganon, di ba? Medyo kaba ka talaga, no, di ba? Kasi, ano yun, minsan may ganun talaga, minsan naman dire-diretso, minsan isipin mo bago ka rin mag-pray, no? So, hingi ka talaga ng, ano yun, gabay ng Holy Spirit. Come Holy Spirit, teach me how to pray, parang ganun, no? So, yung nasa isip mo, may masasabi mo yun eh. Ginagabayan ka na ng Holy Spirit. Oo. Pag nagdasal, no? Oo. Minsan nga isang beses sa church 2 beses o 3 beses yata yun. Pag nagbe-pray ka ang lakas ng Holy Spirit talaga. Minsan napapahinto ka na mag-pray, no? Napapaiyak ka na lang, no? Napapaiyak ka na lang kasi ano yun, hindi ka na makapagsalita, no? Pero after mga 2 minutes, ang tagal bago ka makapag-pray. Pero masarap talaga pag ma-feel mo yung Holy Spirit. Ang sarap-sarap talaga, mga kapatid. Anyway, marami ding nakakaranas ng ganyan, nakagaya naranasan ko. Kaya masarap talaga mag-pray, no? Kasi ang Holy Spirit talaga ang mag-guide sa atin, no? So, okay. So, dito naman, no, sabi na rito ay manalangin lagi, no? Mag-ugali daw isang madalasang
hindi ko mabigas. Manalangin daw lagi, no? Basahin natin dito sa first, hindi ko na lang basahin, no? I-list nyo na lang. 1 Thessalonians 5:17 at saka Lucas 18:1. Huwag maging mapaulit-ulit sa mga salita, no? Huwag daw tayo magpaulit-ulit ng salita, no? Wala naman akong sa Matthew, basahin natin dito, sa Matthew 6:7, basahin na lang natin dito, no? Sa Matthew, huwag tayong paulit-ulit na sa Matthew 6:7, Matthew 6:7, okay. At sa panalangin nyo ay huwag nyong gamitin ng walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nila dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Okay? So, ako sa akin naman, no, wala akong nasa gitna, paano ba pagsabi niyan? Wala akong pinaparinggan, wala naman, basta ito, according to the Bible, no, ito ang sabi ng Panginoon. Na pag nanalangin tayo, para bang manalangin tayo na, He's our Father na, ito, usap, hindi yung pabalik-balik na ano yun, na panalangin, dahil hindi yun gusto ng Panginoon di ba? Ayaw ng Panginoon ng gano'n na ayaw ko lang magsalita kasi siyempre, di ba? Pero alam nyo na yun, no? Ayaw nyo na pabalik-balik. Kung manalangin kayo, yung talagang deep talaga na makipag-usap ka sa Kanya ng maayos, deep, hindi yung pabalik-balik na lang, repeat, ganun. So, ayokong magsalita ng ganun, no? Kasi baka maraming masaktan, mahirap naman, di ba? Mahirap na, di ba? Tanungin nyo na lang iba, no? Kasi ayoko magsalita. Pero yun ang totoo. Pero ayoko lang magsalita, no? Baka maraming masagasaan, ayoko naman ng ganun. Kaya lang ako nag-share nito about sa panalangin because kailangan talaga natin manalangin, no? Even me, pag minsan, pag kulang yung aking panalangin, parang, hindi ako nabusog. No, diba? Hindi ako nabusog. Nabusog ako sa pagkain, pero hindi ako nabusog sa spiritual. Hindi ako nakipag-usap kay Lord, parang gano'n, no? Okay, so, kaya ito, sabi to yung sinabi ko sa inyo, no? Huwag maging paulit-ulit sa mga salita, no? Sa Matthew 6:7 yon. Pangalawa ay, makikipag-usap sa Diyos na bilang isang kaibigan, no? Siya ay iyong kaibigan, no? Sa John 15:13-14. No, kausapin mo siya, yung ganito, di ba, nakipag-usap ganon, di ba? Kung anong hiningi mo, kausapin mo siya, pasasalamat. Okay, basahin na lang natin sa John 15:13. Okay, mahaba na naman siguro ito. 30 minutes na ba tayo? 20 minutes lang, di ba? John 15, John. Ang iba hindi ko nalang bibigyan yung verses, no? Kaya nalang kung nako-confuse kayo, o gusto nyo pag-aralan, no? John 13:14. Sabi yun. Walang may lalong dakilang pag-ibig. Tama ba ito? Okay. 13. Walang may lalong dakilang pag-ibig sa dito, na ibigay ang isang tao ng kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kaya ang aking mga kaibigan, 14 tayo, no? Kaya ang aking mga kaibigan, kung gawin nyo ang mga bagay ng aking inuutos sa inyo. Yun ang sabi ng Panginoon, no? No, kailangan yun daw kanyang inutos sa atin ay kailangan gawin daw natin para siya ay ating kaibigan. Siya ang ating kaibigan, siya ang ating father, no, lahat na. Siya ang ating best friend, no? Kaya buti talang nating Panginoon, no? Number 4 ay unawain na mayroon kayong direktang daan sa Diyos, no? So, kailangan pag mag-pray tayo, kailangan magdirekta na lang tayo kasi yun naman ang gusto ng Panginoon. Huwag natin, pag-pray mo naman ako, ha? Ganon. Pwede rin yun. Pag minsan, ganon nila kayo, pastor, pag-pray mo ako, parang ganon, sis, ganon. Malabinan kasi sabi sa akin, Sister Bing, pag-pray mo, sige, pag-pray, ang daming. Sister Bing, pati ka mag-anak ko, parang tungtuan naman ako,
talaga, answer prayer ba yung pinag-pray ko? Parang gano'n, di ba? Ako naman, ipag-pray nyo naman ako, parang gano'n. Pero ang sabi kasi dito, no, mas maganda daw magdirektang daan sa Diyos, no? Sa 1 Thessalonians, Timothy ba yan? 1 Timothy 2:5, Efeso 2:18. Sa Efeso na lang tayo, ha? Efeso. Tinita ko kasi yung oras eh. Efeso, okay. Kasi mabilis lang yung kuan niya. 2:18. Sapagkat sa biyaya kayo nangagligtas pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. No? Yun ang sabi niya. Kaya kailangan natin na magdirektang makipag-usap sa ating Panginoon, no? Ito, siguraduhin ang iyong relasyon sa Diyos ay wasto. May mga bagay sa iyong buhay na maaring madlang sa panalangin, no? Yan sabi dito, mga kasalanang ito pa ay nag-ikumbisal. Okay. So, ito, no? Manalangin tayo sa ating Panginoon, no? Okay, good, it's very good talaga, no? Pero minsan kasi hindi na answer prayer, no? Minsan because meron pa kasing kayong kasalanan na hindi nyo pa isinurrender sa ating Panginoon, no? Yun ang nakasulat dito, no? 2 ay ang espiritong ayaw magpatawad, no? Number 2, ang espiritong ayaw magpatawad. Ano kaya ibig sabihin nun? Meron nga kaaway, no? Pero ayaw mo pa rin siyang patawarin. Tapos, di ba? Siyempre, ang ating Panginoon, siya ay banal, no? Marunong siya magpatawad, di ba? Pinatawad nga tayo ng ating kasalanan. Kailangan magpatawad din tayo sa ating kapwa. So, hingi ka ng prayer sa Panginoon, hindi siya naging answer prayer kasi meron ka pang kasalanan, hindi ka pa marunong magpatawad sa kapwa mo eh. Di ba? Yun ang nakalagay dito. Dito man sa kasalanan, hindi pa niya naikumpisal, no? Dito sa Isaiah 59 verse 2 or Awit 66 verse 18. Paki-list na lang, no? Isulat nyo na lang, no? At ito naman yun, ang espiritong ay magpatawad ay sa Matthew 6:14-15. Sapagkat kung ipinatawad nyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Ito yun, no? So, sa 15 naman na ito, natapat kung hindi nyo ipapatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo mapapatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. No, mga kapatid, kailangan talaga, no, para mapatawad tayo sa ating kasalanan, di ba? Kasi everyday naman tayo nagkakasala, di ba? Sa mata nga lang, nagkakasala na tayo, di ba? O sa isip nung nga lang, nagkakasala tayo, di ba? Pero parati tayong pinapatawad ng ating Panginoon. Kailangan maroon tayo magpatawad. Ang sakit talaga. Kailangan ka magpatawad dahil pinatawad ka na ng ating Panginoon. Number 3, no, puot sa inyong asawa at iba, no? Pag may galit ka asawa mo, kailangan huwag ka man magalit dito sa mahal mo siya, no? Dahil pinakasalan mo siya, di ba? Ito 1 Peter 3:7. At ito rin, no, number 5, ang paghingi ng may motibong pangsarili, no? Paminsan, hingi tayo ng prayer sa Panginoon na sa motibo sa ating pangsarili lang, no? Mababasa natin to sa Santiago 4:3. Number 6, ang walang pakiramdam sa salita ng Diyos. Kawikaan 28 verse 9. Yun yung nagdadasal ka pero wala ka namang pakiramdam, hindi ka naman nagsaliksik sa salita ng Panginoon, no? Ang 4 na klase ng panalangin, dito na tayo, malapit na tayong matapos, mga kapatid, no? Malapit na tayong matapos. After 10 minutes, tapos siguro tayo. Okay. Ang 4 na klase ng panalangin, first is sa 1 Timothy 2:11. Hinaing, no? Ang hinaing natin, supplication, no? Tiyaking paghingi, no? Sa Philippians 4:16. Tapos number 2 ay panalangin, prayer, no? Kabuang ating mga panalangin sa Diyos, no? Yun yung mga panalangin, no? Prayer. Yung kabuuan, yung lahat talaga. Ako, pag nagpe-pray ako,
from the start, papasalamat, gano'n kayo, papasalamat, tapos hingi ng tawad, no? Siyempre, kasi tapos pinag-pray ko yung mga kamag-anak, mga mahal ko sa buhay, pray. Hindi pa humingi ng request prayer, pinag-pray ko rin, parang gano'n, no? Gano'n ako ito, mga panalangin, no? Kabuang ating dalangin sa Diyos. Number 3, C is pamagitan ng intercession, no? Panalangin sa ibang tao. Ito nga, yun sa akin naman ay dinalawa ko na. Pagkatapos, inuuna ko muna yung noon ako, pag nanalangin ako, una, mga kamag-anak, tapos yung request prayer, and then last na ako. Pero sa ngayon, ang inuuna ko yung sa akin, hingi ako ng tawad, pasasalamat, tapos kamag-anak, family, and then request prayer. Binaligtad ko. Tapos, B is pasasalamat, no? Pasalamat ay sa ating Panginoon, no? Giving thanks, no? Maliwanag na ang sabi ng awit, no? 100 verse 4, na ikaw ay pumasok sa presensya ng Diyos sa pamagitan ng pasasalamat at pagpuri. Yun ang sabi rito. So, magkaroon ng mga lista, no? Ililista daw natin, no? Yung mga kahilingan, no? Pag minsan sa church kasi, sa prayer meeting, anong gusto mo ipag-pray, nililista talaga yan, no? Lista. Tapos, before, no, ngayon, ikaw mag-pray sa ganito, ikaw mag-pray sa ganyan, ganyan, no? Nilista. Kaya, kailan nakalista kasi baka malimutan mo, kailan titignan mo yung sino yung dapat mo ipag-pray, dapat ilista, baka malimutan kasi, no? Ilista rin daw ang kasagutan ng iyong panalangin, no? Ilista mo rin, no, kung sino may request prayer, no? Ito ang ating pananampalataya na sumasagot ang Diyos sa panalangin. So, ang katanungan, no, sumagot ba ang Diyos sa lahat ng panalangin? Sumagot ba talaga? No? For me, syempre alam naman din nyo na hindi naman lahat sinasagot. Meron namang agad, instant oo, merong hindi, merong not yet, merong no. Parang gano'n, no? Gano'n lagi, no? Gano'n naman talaga, no? Kailangan magtiwala ka lang sa ating Panginoon. Bakit naman no? Hindi ako mahal ng Panginoon. Hindi yun. Dahil alam ng Panginoon ang mangyari pag mag-yes siya. Alam niya ang dapat ibigay sa iyo eh. Kung alam niya mapasama sa iyo, bakit siya mag-yes, di ba? Parating na sa kabutihan natin sa bawat isa, no? Kaya kailangan, not yet, bata ka pa, hindi pa pwede. Kailangan natin mag-asawa. Lord, gusto ko na mag-asawa. Ay, hindi pa pwede. Bata ka pa, di ba? Not yet. Parang gano'n, di ba? Diba gano'n, no? Tapos, kaya wag nating magdamdam. Wag nating parating pasid. Ay, talagang papayag si Lord. Hindi. Pag alam na no, medyo, huwag tayo magpaano ng sama ng loob. Dahil, yun, yun ang kagustuhan ng Panginoon. At for us din yun, di ba? Or baka naman minsan ay tinetesting lang tayo kung hanggang saan yung ating ating faith sa ating Panginoon, pananalig, no? Gaano ba kahalaga ang panalangin para sa iba? Laging manalangin. Si Pablo raw ay parating na nanalangin sa ibang tao, no? Sa Romans verse 9, sa Hebrew 13 verse 18, no? Nakasulat dito. Sinabi sa atin ni Samuel na isang kasalanan ang hindi manalangin. Yes, true. Totoo yan, no? Hindi, isang kasalanan niya kung hindi ka manalangin, ba't hindi ka manalangin, no? Para sa ibang tao, kaya tayo, pag may humingi ng dasal, dapat natin itong ipanalangin para hindi tayo magkasala. Oo nga, marami ako narinig ng gano'n, no? Sige, panalangin tayo malain. Ayaw pa lang ipanalangin, no? Hanggang salita lang. Wag, pag sinabi mo, sige, panalangin ta. Ipanalangin mo talaga yan kasi kasalanan ng Diyos yan. Kailangan paghingi sa'yo ng prayer, kasalanan, hindi maganda yun na yun. Kailangan mo talaga isulat, tandaan mo talaga yun, no? Para hindi ka magkasala. Ito ng kwan, no? Minsan maraming panalangin na nasasayang talaga, no? Dahil sa sobrang malawak, no? Halimbawa sa ating simbahan, no? Call to worship,
ano ba ang ating ipag-pray, no? Kailangan tala natin ang pag-pray yung mga pastors, no? Mga leaders, no? Ipag-pray natin, no? Oo. So, music team, no? Sa church din, no? Yun, oo. About dito sa church, no? Nakalagay ito sa church, okay? So, anyway, ito po, basta ito lang ang ma-share ko sa inyo at kailangan manalangin talaga tayo, no? Everyday, kailangan tayo pagigising natin, Lord, thank you very much, Lord. Good morning, Jesus. Ganun agad tayo. And then, pag punta mo sa word, ganun. Pag may nakakuang ka, medyo hindi magpakira, oh, in Jesus' name, Lord, help me, parang ganun. Patient, parang ganun. Kailangan parating mong bangitin. Pag may problema, kausapin mo si Lord. Pag happy, kausapin mo. Kailangan nasa center talaga natin ang ating Panginoon. At huwag tayong magtampo pag minsan hindi nasagot yung prayer natin. Dahil alam ng Panginoon ang ikakabuti sa atin. At pag may humingi sa inyo ng request prayer, kailangan nating ipanalangin talaga yan, no? Kasi they believe in you, no? Na nagtiwala siya na pinalangin mo siya. At ito sabi nga raw sino yun? Ni Samuel, no? Sabi niya, kailangan daw tayong manalangin. Kung sino humingi siya ng dasal, ay dapat nating ipanalangin. Okay? Dito na lang po natatapos ang ating topic, no? Maraming salamat for tonight, no? Lord, maraming salamat po, Lord, sa araw na ito, Lord. Nakapag-share kami ng about panalangin, Panginoong Ama. Help us, God the Father, na araw-araw po namin kayong kausapin, Lord God. At always gabayan niyo po kami, Panginoong Ama, sa araw-araw sa ginagalawa namin, Panginoong Ama, O Lord. Maraming salamat, Lord God, dahil minahal niyo kami, Panginoong Ama. Maraming salamat, Lord God. Bigyan niyo kami ng chance, Panginoong Ama, na makasama po namin kayo sa langit, Panginoong Ama. Help us to grow, Lord God. Help us to grow and more na makilala po namin kayo, Lord God. Lord, we love you always, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? See you again. Bye.